So may mga tao din no, na minsan nalilito sila or natatakot din sila no, kung halimbawa kung lalapit sila sa Panginoon or magbalik loob sila sa Panginoon ba no, na minsan nagsasabi no na hindi nila alam yung patungkol sa mga salita ng Panginoon or yung mga kautusan ng Panginoon no. So minsan ito yung mga bagay din no, na nakakalito sa kanila or kumbaga nagawa sa kanilang sarili no, na minsan is magdadalawang isip sila na lumapit o babalik sa Panginoon kasi nga no, hindi nila alam kung ano yung kalooban ng Panginoon. Ito kasi no, lagi niyo tatandaan no, sa panahon ng Kristo no, nung ipinako siya sa krus, di ba? 3 sila doon na ipinako sa krus. Ang isa noon ay sinasabi niya no na Jesus no, alalahanin mo ako pag andun ka na pag naghari ka na, di ba? Ano sabi ng ating Panginoong Jesucristo no, na ngayong oras na ito is kasama ko ikaw sa paraiso, di ba? Yung tao na yun is wala talagang alam patungkol sa mga nagagawa ng ating Panginoong Jesucristo o sa mga salita ng Diyos. Wala kasi he's a murderer no, magnanakaw or murderer no. Pero sa isang iglap lamang no, tinanggap siya ng ating Panginoon even though no, na wala siyang alam. So hindi lamang siya yung mga tao no na or hindi lamang siya yung tao no, or sa millions no, na tao na mula sa kanyang kapanahunan noon hanggang sa kapanahunan na yon, marami pa ring tao no, na tinatanggap ng Panginoon sa oras no, na last day no, na mag-confess sila sa kanilang mga kasalanan at nagsisi at tanggapin ng Panginoong Jesucristo bukal sa kalooban. No, natatanggapin sila kasi ito yung nakasulat sa ating Panginoon no, ang kalooban ng ating Panginoon. God is merciful no, God is love no, ito yung sinasabi dito, and is also the God of is consuming fire no. So lagi natin tatandaan no, huwag sana tayong mawala ng pag-asa or marami sa atin no, na ito no, maraming mga Kristiyano no, na minsan nagkakamali lang sa buhay or nadi-discourage na agad no, dahil nga nagkakamali or nahihiya na sila sa ating Panginoon dahil nga sa kanilang pananampalataya or pananalig sa Panginoon is minsan nagkakamali sila sa buhay kasi normal lang tayo na magkakamali, makagawa tayo ng kasalanan, minsan nahihiya na tayo at bumalik na tayo sa dati nating gawin no, sa ating mga nagagawa no, nabalik sa kasalanan na hindi na naman natin respeto ang Panginoon. So huwag sana natin gawin yan kasi lahat po tayo nagkakamali. Lagi nyo tatandaan si Pedro, apostol yan, pero dinideny niya pa rin ang ating Panginoon sa Kristo. Si Pablo no, noong panahon na yon no, pero tinanggap no. Tandaan nyo itong mga taong ito no, minsan so kung tayo ay magkakamali, huwag tayo ma-discourage, kundi kaya nga sinasabi dito no, as long as tayo nga may buhay pa, balik tayo kung saan tayo is naligaw ng landas. Kumbaga ito yung daan na tinatahak natin, minsan naligaw tayo sa kaliwa, so may chance pa tayo na bumalik uli sa old path na tinatahak natin. Babalik tayo sa ating Panginoon sa Kristo, magsisi tayo at babalik tayo kasi maraming tao niya ganyan no, madaling ma-discourage. So hindi natin yan mapipigilan kasi tao lamang tayo. Huwag sana tayo mawala ng pag-asa kasi as long as there's life no, there's hope no, there's chance no. Huwag kayong gumaya doon sa mga tao no, na biglang kumbaga nag-backslide no, kasi nga no, na-discourage sa kanilang buhay kasi nagkagawa sila ng kasalanan na ganito, nahihiya na silang bumalik uli kasi lagi nyo tatandaan no, at sinasabi dito sa ating Panginoon no, God is love no. Lagi nyo tatandaan ang Diyos ay hindi tao at hindi rin siya kailanman na pareho ng iniisip sa tao. Dito sa tao kasi pag nagiging faithful tayo sa isang tao, pag nagkamali tayo, mawawalan na yung gana yung tao sa wala na ano na kami sa iyo kasi ganito yung ginawa mo, pinagkatiwalaan kita pero bigla kang nagbago kaya hindi na kita tanggapin. Hindi ganun ang pag-iisip ng Panginoon, hindi ganun ang Diyos. Tao lamang ang nakakagawa niyan. So lagi nyo tatandaan no, ang gusto ng ating Panginoon is magsisi tayo at bumalik tayo sa Kanya. Kasi dito sa kasulatan no, sabi ng ating Panginoon dito sa sulat ng Ezekiel no, na kailanman hindi gusto ng Panginoon na kahit isa man lamang sa kanyang mga tao mamamatay sa kanyang kasalanan, kundi bibigyan niya sila ng oras pa to repent no, na bumalik sa kanya kasi mas gusto niya ng tao ay makapasok sa kaharian ng langit kaysa mismo na bumabagsak sa kaparusahan sa kasalanan dahil sa kasalanan no. So huwag tayong madi-discourage kung tayo ay nakagawa ng kasalanan kasi tao lamang tayo at nagkakasala no, at nagkakasala. Hindi tayo perfecto dito sa mundong ito. As long as there is life, there is hope, there is chance to repent,
to go back the old path, no? Ang daan na pinatahak sa atin ating Panginoon si Kristo. Kung magkasala ka na ganito, ask for forgiveness, no? Kailangan deep inside, no, kumbaga wholeheartedly yung paghingi mo ng kapatawaran sa ating Panginoon at tatanggapin tayo, no? So huwag sana tayo mawala ng pag-asa, kasi there is life, there is hope, no? So sa mga tao din, no, na mga nagdadalawang isip sa Panginoon, huwag kayo magdadalawang isip, lumapit po kayo, kasi mas gusto ng Panginoon na tayo ay maligtas kaysa tayo ay maparusahan. Huwag kayo magdadalawang isip, huwag kayo matakot dahil ganito, ganyan. E paano kung hindi namin masusunod? Ang Diyos na po ang bahala sa inyo, nagagalaw. Siya na po yung, basta lumapit lamang po kayo at hindi kayo magsisisi. Kasi dito sa kasulatan, ang sinasabi dito, no, na ang mananalig sa Kanya or mananampalataya sa Kanya ay hindi kailanman magsisisi or mapapahiya. Yung sinasabi ng ating Panginoon dito sa kasulatan, no. So wag sana tayo mawala ng pag-asa kung tayo ay biglang nagkakasala, kasi normal lang tayo niyan. Pero wag naman sana nating nagkakasala tayo, normal lang yan, babalik uli ako sa pagkakasala tapos babalik ako sa Panginoon. Huwag naman ganun. Huwag mong gawing kalukuhan yung pananampalataya mo, pananalig mo. Kasi ang tao talaga kasi as long as ang tao may buhay, there's Satan, no? Andyan si Satanas to destroy you. Araw-araw yan didestroy, sisirain ka niyan. Kaya nga ang isang tao, no, na mananampalataya sa Panginoon is mabackslide, no? Kaya nga binigyan tayo ng isa pang pagkakataon ng Panginoon to repent. As long as there is life, as long as ang buhay ng tao andito pa, parang yung isang pintuan, no? Pintuan yan, no? Sa oras na bukas pa itong pintuan ito o itong katawan na ito, buhay pa, andito pa, bukas yung pintuan. Pag magkasala ka, pwede kang bumalik uli, kasi sa oras na mamatay ang isang tao, yan yung pagkakataon na sarado na ang pintuan at wala nang pagkakataon pa na bumalik sa labas at balik loob, labas, pasok. Hindi na. Sa oras nga there is life, no, may pagkakataon pa na bumalik tayo sa Panginoon, babalik tayo. Lalagyan yung tatandaan, no, yung sinasabi, no, na doon sa yun na, no, isang murderer na kasama ni Kristo, no, doon sa pinako sa cross. Yun lang na time na yun. Hindi niya alam kung ano yung katotohanan, ang salita ng Panginoon. Wala siyang kalamalan, pero nung araw na yun, nung oras na yun, niligtas siya ng Panginoon. Di ba kung gaano kaganda? Ito lang, itong istorya na ito, isa ito sa mga example na mangyayari sa bukas o sa buhay ng tao mula noon sa kapanahunan niya hanggang sa kapanahunan ngayon, na sa ganun na paraan, hindi lamang sa kanya nakaka-encounter yan, kundi marami pang tao, no, na biglang napaisip. Kita nyo yung mga tao, no, na nagkakasakit na, ilang taon na nagkakasakit na gano'n. Pero alam nyo ba, kahit no nagkakasakit siya, tapos minsan iniisip ng mga tao, wala na yan, pinaparusahan na yan. Hindi nyo alam. Kasi minsan kasi ang kapangyarihan ng Panginoon is gumagalaw sa kanila, makikita sa kanila. Sa kanyang pamamagitan na kanyan, hindi yan sila pinaparusahan, kundi binigyan sila ng chance ng Panginoon to repent. No, to repent para tatanggapin sila ng Panginoon pagdating ng oras. Kasi andyan pa sila, hindi pa sila kinuha. So binigyan pa sila ng chance, no, na magsisi sa kanilang kasalanan para bumalik sa ating Panginoon. Pag yung mga tao na yan is magsisi sa kanilang kasalanan at tatanggapin ng Panginoon, yung mga tao, no, na nagsasabi sa kanila ng mga masasama, baka pagdating ng araw, makikita nyo ang diferensya kung sino sa inyo ang nakakapasok at hindi sa inyo. No? So huwag kayong magsalita ng mga masasama agad sa kanila, kasi bawat galaw sa mundong ito hindi natin alam, kasi ang lahat ng nangyayari dito sa mundong ito, ang Diyos lamang ang nakakaalam, lalo na sa mga nangyayari sa mga tao. So purihin natin ang Panginoon, no? Dahil nga dito sa sinasabi ng ating Panginoon, no, na matutupad ang iyong kalooban dito sa lupa, sama na tulad ng natutupad dyan sa langit. Ito yung nangyayari. Ito yung sinasabi dito sa kasulatan, di ba? Doon sa The Lord's Prayer na tinuturo sa atin ng Panginoon kung paano magdasal. No, so hanggang dito na lang. Maraming salamat. Amen.